Ideally, ang magwawaging Best Picture dapat nanalo din ng Best Screenplay at Best Direction. Kapag isa lang ang napanalunan sa dalawang kategoryang ito, okay na rin. Basta dapat may at least isang poste na kinatatayuan. Ang Best Picture sa 51st Metro Manila Film Festival ay ang I'm Perfect. Laglag sa Best Screenplay at Best Director. Pero, Best Picture. Paano nangyari yun? May hocus-pocus bang naganap nung awards night? Nagkalutuan ba? Nagbayaran ba? Sa episode na ito ng Time to Talk, alamin natin ang katotohanan tungkol sa pagkapanalo ng I'm Perfect as MMFF Best Picture. Pero, bago natin suriin ang mga bagay-bagay, again, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Matapos manalo ng Best Picture ang I'm Perfect, umangat ng konti ang performance nito sa box office pero konti lang. Ang nakinabang sa pagkapanalo ay ang Anne-Marie na naging second Best Picture dahil nagka-interest ang movie-going public kung deserve nga ang award. Kung ako ang tatanungin nyo, deserve ng Anne-Marie yung second Best Picture. So, dito tayo sa I'm Perfect. Ano ang problema ng pelikula? Eto, real talk lang ha. Sa promo pa lang ng I'm Perfect, di na tayo sigurado sa appeal nito sa manonood. Ang mga karakter at artista dito ay sabihin na natin, hindi natin nakasanayan. Pero discerning pa din ang mga manonood ngayon. Naghahanap na sila ng magandang kwento na dapat lang. But overall, film is a visual medium kaya mahalaga na kaaya-aya ang nakikita sa big screen. Ang I'm Perfect ay tungkol sa Down syndrome. Ma-share ko lang ha. Dito sa Pilipinas, until 70 years ago, ang kaso ng may Down syndrome ay 1 in a million people. Mas marami sa Amerika. But since the population got bigger, mas dumami siyempre ang mga cases ng may Down syndrome. Ang tawag nga nung araw sa may ganyang klaseng kondisyon, mongoloid. Now, this is very politically incorrect. Noong 1970s, tinawag ng Down syndrome ang medical condition na ito. Pero sa Pilipinas, up to that time na may palibasa lalaki pa noong early 1990s, ang tukso ni Joey Marquez kay John Estrada ay mongoloid dahil bilog ang mukha ni John. Iba ang autism sa Down syndrome. Ang autistic, normal ang itsura. Pero ang may Down syndrome, sabihin na natin kakaiba. Ito marahil ang dahilan kung bakit di tayo sigurado sa pagtanggap ng manonood sa kwento ng dalawang bida na may Down syndrome. But, do not let that deter you from watching I'm Perfect. Cute yung dalawang bida. Maganda sa mata ang kikinis. Talo pa ang mga artista nagpapaderma at nagpapaturok ng glutathione. Alam nyo, parang ako na ang nagmumukhang mababaw dito sa pagdepensa ko ng I'm Perfect. Teka, dapat bang i-depensa ang pelikulang ito? Si Ingrid Andrea Bernardo nga pala ang direktor. Naalala niyo pa yung gumawa ng Kita Kita, the blockbuster hit of 2017 starring Alessandra De Rossi at si Empoy Marquez. So now, tuloy natin ang review. Sa I'm Perfect, si Jessica as played by Crystal Go ay may Down syndrome. But very functional siya. Nagtatrabaho nga sa isang cafe as server at never pumalpak sa work. Nakilala niya si Jiro, si Earl Jonathan Amaba sa tunay na buhay sa eskwelahang pinapasukan nila. This is a school for children with special needs. Love at first sight. O diba may kilig moment agad? Functional din si Jiro. Nag-e-excel siya sa swimming. So ipinapakita sa I'm Perfect that people with Down syndrome can live normal lives. Si Jessica, bukod sa pagtatrabaho sa cafe, magaling ding magluto at mag-bake. Si Jiro, mahusay gumawa ng wind chimes.
They feel what the regular person feels. They also know how to fall in love. May kalandian pa nga as shown in I'm Perfect, ha? Tumayo talaga ang pelikula dahil sa kwentong kakaiba. At syempre, sa mga performances ng mga artista. Nang manalo ang I'm Perfect ng Best Ensemble Acting, the producer, si Sylvia Sanchez, was so generous by giving all the credit to the cast members na may Down syndrome. Pero ang totoo, ang laki din ang naitulong ng mga veteran stars kung bakit naging napaka-interesting ng pelikula. Isa na dyan si Sylvia Sanchez mismo. Kundi lang talaga napaka-challenging ng role ni Odette Can sa Bar Boys After School at talaga namang mahusay dun si Odette Can. Ang bet ko sa Best Supporting Actress ay si Sylvia Sanchez. Tinanggal ni Sylvia lahat ng mga mannerisms na na-imbibe niya sa soap opera acting na sa totoo lang ay nakakasira sa craft ng isang artista. Nanay si Sylvia ni Jessica at mag-isa lang niyang itinataguyod ang anak na may special condition. Super nakakaantig ang mother-daughter bonding nila. Ang sarap panoorin. Ang husay din ni Lorna Tolentino. Ang dami niyang nuances na ipinakita sa pelikula. Kumbaga yung ibang layer, para siyang sapin-sapin. Panalo din ang performance ni Janice de Belen kahit nasa second half na lang ng pelikula lumabas. Winner na winner ang dating. Actually, lahat naman ng cast members mahusay Si Joey Marquez na bilang ama ni Jessica, ang husay-husay din talagang, ang laki na talaga ng improvement ni Joey Marquez as a dramatic actor. Kitang-kita sa performance niya ang remorse dahil inabandona niya ang kanyang mag-ina nang malaman niyang may Down syndrome si Jessica. Si Toton Gutierrez bilang ama ni Jiro ay mahusay din. Kailan ba nagbigay ng pangit na performance si Tonton? Si Zaijan Haranilla, ginabayan pa din ni Bro sa aktingan hanggang ngayon. Nandiyan pa rin si Bro. Teka, blasphemous na yatang sinabi ko. Pero, again, very touching yung mga eksena nila ni Jiro bilang magkapatid. Yung talagang may kurot sa puso. But the best performances came from the two lead stars. Earl Jonathan Amaba could have won Best Actor, kaya lang naungusan siya ni Vice Ganda para sa Call Me Mother. Pero deserve talaga ni Crystal Go ang Best Actress trophy niya. May ibang netizens na nagsasabi na madali lamang ang ginawa ng dalawang bida na may Down syndrome because they did not have to act. Kayo kaya ang ilagay namin sa harap ng camera. May sinusunod ding script ang mga yan at kumukuha ng instructions from the director. The fact that they were able to deliver what they were told to do is a clear indication that people with Down syndrome can also have normal lives. Pwede nga mag-artista at magagaling na mga artista, talo pa nila yung ibang mga artista na nasa mainstream. Alam niyo na kung sino kayo. Mabanggit ko lang ha, di sina Crystal at Earl Jonathan ang naunang lumabas sa pelikula na may Down syndrome. Nandyan din si Vincent Viado na lumabas sa anak ni Jacqueline Jose sa Patay na si Jesus noong 2016. So, sa tanong na bakit nanalo ang I'm Perfect bilang Best Picture kahit olat sa Best Screenplay at Best Director, pwede namang mangyari yun. Nanalo si Chris Martinez at Therese Cayaban ng Best Script para sa Anne Mary dahil mas maraming detalyeng dapat busisiin sa Anne Mary. Mas malutong ang mga dialogue at nakakatawa. Nanalo si Jeffrey Hiturian as Best Director also for Anne Mary dahil mas creative ang kumpas niya sa pelikula. Pero hindi masama ang screenplay at direction ng I'm Perfect ha. On the contrary, maganda ang material ng I'm Perfect. Kung natalo man ito sa Best Screenplay at Best Direction, it was just a matter of numbers. Ang totoo, parang napaka-effortless ng pagkagawa ng pelikula. Also, very inspiring, innovative at original ang I'm Perfect at ang mga aspetong ito ang nagpanalo sa I'm Perfect. And again, napaka-mesmerizing ng presence ng dalawang bida na may Down syndrome. Nakatulong din na ang huhusay nila bilang mga artista. Malaking factor yan kaya naging very appealing ang I'm Perfect.
Sana naman convinced na kayo na dapat yung panoorin ito. Ang isang agam-agam ko lang dito sa I'm Perfect, ayun bang ang ipinapakita sa pelikula ay idealized scenario ng mga may kasong Down syndrome. Hindi madali para sa isang pamilya na may miyembro na may Down syndrome. Ang daming challenges kasi iba-iba din naman ang level ng medical condition na ito. But I am glad that we have a movie like I'm Perfect. It shows that it can also be a blessing to have a loved one na may Down syndrome dahil ang lambing-lambing nila. Napaka-pure na mga puso. And at this point of our review, I can genuinely say that it is such a blessing sa local film industry na nagkaroon tayo ng pelikulang tulad ng I'm Perfect. Kaya ang rating natin sa I'm Perfect on a scale of 1 to 5, 5 special stars. At saka pala ha, kapag nasa sinahan kayo at may narinig kayong mga sumisinghot-singhot, don't worry. Hindi sinisipon yun at wala silang virus na nakakahawa. Naiiyak lang yun kasi nakakaiyak naman talaga yung movie. Kapag nanood kayo ng I'm Perfect, magbaon na din kayo ng tissue. Ilan? 5 stars ang binigay kong rating, di siguro mga 5 kahon.